morning, family! Ayan. So, I'm Mary Grace Florendo, and ang leader ko si Ate M, and 144 ako ni Pastora Tesperen. So, I just want to have a short testimony about how God changed my life. So, I came to know Jesus when I was 15 years old. Grade 10 ako that time. And bago ko ma-encounter si Lord, I've been struggling for 4 years already. And growing up, sobrang sirang-sira talaga yung self-image, yung self-esteem na meron ako because of the negative words na naririnig ko from other people. Because all throughout my elementary days, madalas talaga ako mabully. They call me words like galisin, kasi nga, during that time, sobrang sensitive talaga ng balat ko. And ayun yung mga words na nare-receive ko sa kanila. And ayun, hindi lang emotional harassment yung nare-receive ko, but sometimes umaabot din na din ng physical, na minsan hinahabol na lang nila ako para lang insultuhin. And at a young age, I guess 8 years old ako, meron ako mga question in my mind na ano bang mali sa akin, bakit ba hindi ako magustuhan ng mga tao, bakit ba hindi nila ako tanggap. And I started comparing myself to other people, even to their lifestyle na meron sila. Bakit pag summer break, bakit sila nakakapunta sa mga beach, nakakapag-vacation sila, bakit kaming family hindi. And every time I look at myself in the mirror, laging imperfections lang yung nakikita ko. I declare negative things about myself, like hindi ko kaya to, hindi ako magaling, wala akong talent. And I never learned to express myself to others. And I barely socialize with anyone. In fact, I hate everyone. And my family didn't know about this kasi nga hindi kami nag-uusap. On the outside, mukhang complete yung family ko kasi nasa isang roof kami nakatira. Pero sa loob ng bahay, pero kami mga boarding house, para kaming nasa boarding house lang. Kasi yung papa ko, lasinggero siya, everyday siya nagiinom, nabababae siya, hindi lang isa pero madami. Yung mama ko, puro siya trabaho para may makain kami. Pag di kasi siya nagtrabaho, wala kaming kakainin. And yung mga kapatid ko, may kanya-kanya silang buhay, they're minding their own business, wala kaming pakialam sa isa't isa. And little did I know na they are struggling too. I felt alone, empty, and hopeless. I searched for meaning ng life. I searched for purpose. Hinanap ko sa mga kaibigan ko, sa bisyo, pero wala. I reached a point na alam kong hindi ko kayang masurvive yung the next 2 years living the old same life. And I even planned my own death. I starving myself. I hurt myself physically. Kasi nga, I felt something na there is missing in my life na kahit saan ko hanapin, kahit saan ko i-search sa mga kaibigan, hindi ko siya mahanap, hindi ko siya matagpuan. But God had a plan. Ginamit niya isa ko sa mga klase ko para ma-invite ako sa church. June 14, 2019, Friday yon, wild side, dun pa sa tapat ng Rogers. First time kong umattend. I didn't know that saying yes that day would be the start of something great na gagawin ni Lord sa buhay ko. And since then, I never looked back. I realized na yung kulang pala na hinahanap ko na yon, si Lord pala yon. You know what? A human soul cannot be satisfied by anything in this world. A human soul can only be satisfied by the one who created it. And it is God. So, ang Diyos lang ang tanging kapunuan mo. If there's something in your life na you feel like you're lacking, si Lord lang yun. And ang dami kong pagkakamali and regrets in the past. But if there's something na hindi ko pagsisisihan, ayun yung nagdesisyon akong sumunod sa Panginoon. Even when my family persecuted me at first, hindi ako tumigil, hindi ako nagpapigil. I held on to God's promise in Joshua 24 verse 15b. It says there that, as for me and my household, we will serve the Lord. And since then,
I receive it in my spirit. I declare it every day. Every time I give my offering, my tithes, every time I'm doing my devotion, lagi ko yung dinedeclare sa sarili ko that God will do it because the Lord is always yes to His promise. And ayun, since then, I never look at my family again in the physical eyes, but from there, I always look at them in the eyes of faith. That God would do something, hindi lang sa akin, but even to my family. So I started to share the word to my elder sister, si Ate Kat, and sunod-sunod na yon, nakumilos si Lord sa life ng family ko. Dati pinipigilan nila ako sa church, ngayon kasama ko na silang sumusunod sa Lord. And God is so faithful. God didn't just deliver me from my sin, but He also delivered me from myself. God has given me a new identity. Yung dating walang will mabuhay, ngayon a living testimony of God's grace. Yung dating wasak na pamilya, ngayon unti-unting binubuo ng Lord, nire-restore ng Lord. Even the dreams that I never thought God will fulfill. I thought kasi dati, makapunta lang ako sa ibang bansa para magtrabaho. Pero last August, God has given me the privilege to go to Asia Conference, hindi para magtrabaho, pero to experience the world, to experience God's goodness. And by God's provision and instruction nila Pastor, last November, nakapunta kaming buong family sa Butuan to receive instruction and fresh revelation that comes from God. And I believe that there's more. And from being a grade 10 student na walang plano sa buhay, ngayon, I'm on my last semester. Tapos na kami sa thesis, mag-ibubukbay na lang, and OJT na lang kami next year. Kaya sobrang napaka-powerful talaga ng declaration na sinasabi natin. Whether maganda man yan or pangit, meron talaga yung resulta. Dati I declare negative words about myself, sa family ko, kaya negative din yung buhay ko. Pero ngayon, when I look at myself in the mirror, I don't entertain anymore the lies of the enemy na hindi ako magaling, na hindi ko kaya. But I declare the truth. I declare God's word over my life that I am chosen, I am loved, I have a purpose, I am redeemed. And if God can rewrite my story, I believe that God can rewrite your story too. Kung dinala ka man ngayon ni Lord dito, nasugatan ka, you're hopeless, you have emptiness in your heart, I want you to know that there is hope. You are not too broken for God to restore. You are not too far for God to reach. And you are not messy for God to redeem. Your past does not define you. Your pain is not your identity. And I believe that God is not done with your life yet. And if God restored my heart, my mind, and even my family, He can do the same to you and even more. So, speak life over yourself. If, sabi nga ni Pastor, never mong pagsasalitaan ng pangit yung sarili mo. Never declare faithless declaration over yourself. Hindi man maniwala sa'yo ng iba, pero never mong pagdududahan ng sarili mo. Never kang hindi maniwala sa sarili mo. And that's Psalms 107 verse 2 says, "Let the redeemed of the Lord tell their story. Those He redeemed from the hands of the foe." Kung niligtas ka ni Lord, sabihin mo, declare it, testify, and faith is not silent. Redeemed people speak. Ang pag-uusapan po natin is all about declaration. Yan. Sana kanina yung mga tumayo kanina dito sa harapan na to, nag-declare na sila sa buhay nila. Dapat ngayon, nagpo-form ka na sa puso mo, Lord, ano po ba ang declaration ko for 2026? Please, i-take note mo na. Total, nagsusulat ka na rin lang ngayon, ano yung declaration mo ng 2026. Tapos, pagdating ng sambang gabi next year, balikan natin. Tama? Dahil sinabi ng Lord sa Psalms 107:2, "Let the redeemed of the Lord tell their stories." Tatayo tayo sa harapan at sasabihin natin how good the Lord is in our life. Tama? So, yung kanina, sa totoo lang habang pinapanood yung video, gusto ko po sabihin sa inyo na, di
Di pa nga tayo nakaka-move on kila Desiree tsaka kila Lucy Mark, tama ba? Di ba, hindi pa tayo nakaka-move on. Yung pakiramdam na ganon, yung miracle na gagawin ng Lord sa buhay natin, sunod, 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 sunod. Yung tipong nakanganga ka pa lang doon, pagtingin mo, nganganga ka ulit. Sa sobrang tindi na gagawin ng Lord sa 2026, dapat meron kang ganong katinding excitement sa puso mo. Amen. Sana nasi-stir up ang heart nyo dahil sa faith na meron ka ngayon, yan ang foundation of every miracle in our life. Sa first 4 days, ang ini-establish natin dito is faith. Dependence, determination, devotion, and declaration. Lahat ng yon, ang pinagmulan ay pananampalataya. Sa lahat ng mga first-timer na nandito ngayon, congratulations. At sa lahat na nag-first-timer simula day 1, day 2, day 3, day 4, I tell you, parang umattend ka ng buong 2025 sa na-experience mo sa 4 na araw na yon. Amen? At magugulat ka by 2026, miracle will happen in your life. Kaya naman sa mga first-timer dito, dire-diretso lang. Attend lang tayo kasi marami tayong matututunan. Ano po ba yung declaration? Declaration refers to speaking God's word, confessing His promises, proclaiming His truth, and aligning our words with His will. Ang declaration po, we confess the promises of the Lord. Hindi lang siya basta salita o positive na salita na lumalabas sa bibig natin, kundi yung mga promises ng Lord in your life, you will declare. Sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya naman napaka-importante ng Word. Ganon makapangyarihan ang salita ng Diyos. At ito matindi, kinreate ka ni Lord sa image and likeness niya. Kaya naman yung words na lalabas sa bibig mo ay powerful. Amen. So sabi po sa Genesis 1:3, and God said, let there be light. And there was light. Imagine mo sa kadilim-diliman nung time na yon at sinabi ng Lord, let there be light. At nagkaroon ng liwanag. Ano man yung pinapanalangin mo sa buhay mo, in one snap, kayang baguhin ng Panginoon. Believe today. Ilagay mo sa puso mo ngayon, ano man yan, sickness, baka meron kang sakit. Baon ka sa utang, nahihirapan ka, pakiramdam mo mag-isa ka. Feeling mo wala kang katuwang, wala kang kasama. I tell you today, the Lord can turn your life. Gawin lang natin yung talagang total dependency sa Kanya. Tama? Yung 3 bagay, yung 3 di pa lang umpisahan mo na agad. Lord, I will dependent to you. Magiging dependent ako sa iyo, magiging determinado ako na kahit walang pamasahe, na kahit nahihirapan, kahit may problema, pupunta pa rin ako. Yun ang determinado. Yun ang totoong gustong magbago. Hindi nakaayon sa sitwasyon. Tama? At yung pangatlo, yung devotion. Yung talagang i-dedicate mo yung sarili mo, Lord, this life is for you. Alam niyo po ang dineclare ko ng 2025? Ang i-declare ko lang po, Lord, your will be done in my life. Do whatever you want. Alam, sa totoo lang, pag-iisipin. Naalala ko kasi ng time na prayer ko sa Lord dyan sa nanay ko, Lord, magpakilala ka sa nanay ko sa lahat ng paraan. Kahit anong paraan. Sa sobrang hirap na ako nun sa nanay ko. Sa kahit anong paraan, Lord, i-ready mo lang yung puso ko. Alam niyo po, ang story kasi nun is like, alam niyo po, ang nangyari is, bago siya makakilala sa Lord, kinailangan pang mahampas siya ng bote ng red horse na merong laman sa ulo niya. Grabe yun. Nung time na yun, sobrang ako napapaisip, Lord, bakit nangyari to? Sumusunod ako sa'yo, pero pinaalala sa akin ng Lord, naalala mo yung prayer mo, magpakilala ako sa kahit anong paraan. So nung time na yun, hospital siya, grabe. Pag nakita mo yung binugbog na muka, tas puro bukol, yung paghawak ko dito sa likod ng ulo niya, yung talagang nakaumbok. Hindi ko ma-contain yung galit, yung inis, na bakit ginawa to? And then, pero ni-remind lang ako ng Lord sa kahit anong paraan. And then, ang pinakamaganda pong balita, that time, gumawa ng milagro ang Lord sa life ng nanay ko. Kasi ang nanay ko, kahit na, imagine mo yung bote na, sino dating nagiinom dito? Yung red horse na talagang grande ba yun? Binasag sa ulo niya.
And then, ang ganda, walang bleeding, walang fracture, walang kahit ano. Kaya sabi ko, Lord, kung nagawa mo yun dati, alam ko, Lord, wala akong dapat ipangamba sa 2026. Wala akong dapat ipangamba. Lord, kaya naman lagi kong prayer sa Lord, Lord, you can do whatever you want. Just use my life. Yun lang po yung gusto ko. Use my life. Reveal your glory in my life. Sana ganun yung prayer natin. Lord, we are ready. Pero ito lang sigurado ko. Maaaring may mga iiwanan ka. Maaaring meron kang mga isusurrender sa buhay mo. Maaaring mahihirapan ka. Pero ito ang sigurado. Maganda ang nakaabang sa'yo. Mas maganda sa plano mo. Amen po ba? Sabi po sa Hebrews 4:12, for the word of God is alive and active. Ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya naman paulit-ulit na sinasabi sa atin ng ating mga pastor, mag-devotion ka. Ano ang devotion mo? Kaya nila pinauulit-ulit sabihin sa atin yon kasi hindi lahat ng bagay isinusubo sa'yo. May mga bagay na kailangan mong pagdaanan, may mga bagay na kailangan talaga, alam mo yung you have this relationship with the Lord na magugulat ka na lang, Lord, ito ang mensahe mo sa buhay ko. Hindi lahat ibinibigay sa atin. Ang sabi ng Lord, seek me and you will find me. Seek Him. Kaya naman napaka-importante ng devotion. It is alive and active, sharper than the double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. At sabi rin po sa Hebrews 4:12, is not my word like a fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces. Sabi ko, Lord, kung naging bato ang puso ko, kung nagiging bato man, Lord, I pray, Lord, durugin mo, itama mo, disiplinahin mo, Lord. Kasi gusto ko lang ang buhay na to, magbigay ng glory sa'yo. Sabi po sa Jeremiah 23 verse 29, yun na po yung kanina. Speaking God's word releases spiritual power, authority, and breakthrough. When you speak the word of the Lord, it releases spiritual power. Kaya naman pagka sinabi, kagaya na sinabi ni Let kanina, mag-aasawa na ako. It releases spiritual power in her life. Kaya naman sa bawat isa sa atin, huwag kang matatakot mag-declare. Lalong-lalo na pag dinedeclare na sa'yo ng leader mo, ng mga prophets mo. Just say, Amen, I receive it. Amen po ba? And the Bible teaches the words carry spiritual power, especially when they are rooted in God's Word. So what your words really carry? Ano nga ba yung dala-dala ng bawat salita natin? Unang-una po, your words are charged with divine power. Yung salita mo, yung bawat salitang lalabas sa bibig mo, nakaka-charge yan sa divine power. Diba? Sa salita ng Panginoon. Your words are powerful. It can make or it can break. Sa totoo lang, minsan kasi tayo, parang sinasabi natin, ganito na kasi talaga ako, prangka akong tao. Sasabihin ko sa'yo kung anong gusto kong sabihin. We are not basing our thoughts, our words according to our emotion. Lagi niyo po tatandaan, base your words according to the word of the Lord. Kasi hindi mo alam, it can break people. It can make also people. So pipiliin mo sa mga magulang na nandito, o kaya sa mga anak na lang na nandito, na nasabihan ka na ng magulang mo, wala na pag-asa yung buhay mo, napakabatugan mo. Tambay ka na ng tambay. Ang landi-landi mo, pinatunayan na lang. Grabe. So wag natin papatunayan. Yung mga words na ginagamit natin, ito ang pinakamaganda, excited tayo sa next generation. Tama ba? Kasi yung next generation natin, yung mga words na sasabihin natin, na i-declare natin sa buhay nila, it will come from the word of the Lord. Amen po ba? Sabi po sa Proverbs 18 verse 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Kung sasabihin mo magandang bagay sa buhay mo ngayon, mag-harvest ka ng mga good things in your life. Pero kung magde-declare ka sa buhay mo palagi ng negative things, ang tendency yan din ang i-harvest mo
sa future. Kaya bantayan natin ang bawat lumalabas sa ating bibig. Tama? So, the atmosphere you experience is shaped by the words you declare. Tama? Yung mga bagay na sinasabi mo, yun yung magsha-shape ng atmosphere mo. What we declare affects our spiritual atmosphere, mindset, and even destiny. Kung ano ang sasabihin mo ngayong end ng 2025, yun ang mangyayari ng 2026. Watch your words. Sabihin mo sa katabi mo, bantayan mo ang salita mo. Let your words strengthen hearts and inspire hope in others. Kaya tayo nandito ngayon. Kaya tayo tinawag ng Lord. Kaya tayo nag-go and make disciples. Kaya natin ginagawa yung vision. Kasi tayo mismo ang magsasalita ng mga encouraging words and magbibigay ng hope sa mga tao na nasa labas at hindi pa nakakakilala sa Lord. Use your words to give life. At ito ang pinakamatindi, no? Use your words to break every curse, silence every lie, and tear down every principality. Gamitin mo yung salita mo sa magagandang bagay to give hope, and yung salita mo para patunayan kay Satanas na hindi mo ko mahahawakan. Hindi mo mahahawakan ang pamilya ko. Hindi mo mahahawakan ang Reigning Light International kasi lilipad na kami. Amen po ba? Naalala ko po, in terms of declaration, nung encounter po nung last 2025, usually curses, sickness talaga yung kasi sa life ko, sa family namin, ang daming may sakit. So ngayon, sabi ko, Lord, hindi ko tinatanggap yon in my life. So nagpa-pass through the cross kami, and then ang prayer ko doon lagi, Lord, yung curses, yung sin, talagang nilalagay ko sa cross. Pero alam niyo po, ang isa sa dineclare ko, nilagay sa isip ko ng Lord that time, ang ipako sa cross ang singleness. Amen? Tama ba? Yung singleness, di ba? Alam niyo po ba kasi sa Reigning Light talaga naman. Pero I know the Lord prepared us for this time. Tama, kung iisipin natin, ang haba ng journey na itinahak natin. Pero Lord, I know, pinrepare mo yung mga puso namin. Talagang masurrender namin. And nangyari lang yan noong time na pumasok ang home office in our life. Yung home office na vision. Dati talaga, kailangan mo munang study, earning. Save. Wala namang na-save. Bago mag-marry. Pero ngayon talaga naman, ilang buwan lang, kasal na. Tama ba? Imagine, nakikita na lang natin sa Facebook, Lord, grabe, ito yung mga model natin. At ito ang pinakamatindi, mangyayari din yun sa buhay mo. Just receive it. Tama? At i-receive mo, huwag mo nang i-resist. Huwag na tayong mabuhay sa nakaraan. Huwag na tayong mabuhay sa dating kultura natin. Sumabay tayo kung paano ang sinasabi ng Lord sa mga prophets ng buhay natin. Amen po ba? So pangalawa, your words are the doorway to miracles. Ang salita mo magbubukas ng pinto para magkaroon ng milagro ang buhay mo. Kanina yung sa kanta kanina, yung your glory is tangible in this place. Alam niyo po ba, sabi ko habang kinakanta ko yon, sabi ko, Lord, ang glory mo is tangible in this place. Kitang-kita, grabe. Samantalang dati, pagka nilulook back ko lang dati, syempre kaming mga primary leaders, parang sabi ko, Lord, imposible maging full-time kami kasi, yung bang parang feeling ko pag full-time walang pera, talagang lahat puro effort. Pero hindi pala. Tama? Yung glory ng Lord, tangible. Pagka sinabi mo tangible, nakikita. Nahahalata, nagmamanifest. Tama ba? Yung glory ng Lord, sabi ko, Lord, move in this place. Kung paano mo, Lord, kami binago inside, Lord, lalo mo pang baguhin kami, mag-model ang buhay namin, at kayo na ang susunod. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na ang susunod. Sabi po sa Mark 11 verse 23, truly I tell you, if anyone says to the mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their hearts, but believes
that what they say will happen. It will be done for them. Ang sabi ng Lord, if anyone say, pag sinabi mo, it shall happen. Yung milagrong hinihiling mo, sabihin mo, i-declare mo. Excited na ba kayo mamaya? Kasi mamaya magde-declare tayo. Tama? So dapat isusulat mo na kung ano ang gusto mo mangyari sa 2026, okay? So habang nasa points pa tayo ngayon, isulat mo na para mamaya i-declare mo na lang, okay? With your words, because your word is powerful. Jesus emphasized speaking, not just believing. Hindi lang naniniwala ka, in-emphasize niya, you should speak. Declarations comes from faith. Sabi po sa Isaiah 55:11, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ang word ng Lord, kaya binigay sa'yo ng Lord yan, may mangyayari sa buhay mo. Hindi yan mabalik ng walang manifestation in your life. Kung ngayon, nawawalan ka ng pag-asa, alam niyo po, by 2024, same situation sambang gabi, na-prepare po ako for 2026. Na-ready yung heart ko, na-ready yung isip ko. And Sunday worship noon, nandun pa yung stage natin. And nakataas lang yung kamay ko. At ang dinedeclare lang palagi ni Pastor, ang dineclare ni Pastor dan that time, magkakaasawa ka. Hindi niya specific na sinabing ako. Pero that time, ni-receive ko yon. Kasi sa 14 years ng walk ko sa Lord, sa totoo lang, masaya naman ako. Masaya talaga ako. Yung sa walk ko sa Lord, masaya ako sa disciples ko. Kaya lang pag tinatanong na nila ako, ate, kailan ka mag-aasawa? Alam mo, parang hindi nagmamanifest si Lord. Sa part ng yun ng life ko. Pero kung titingnan ko yung buhay ko, masaya ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Pero sabi ko, Lord, itong bagay na to, ito lang yung nagmi-miss sa akin. Missing sa akin. And then, 2023 kasi, syempre, puro mga tayo, sa gabi talagang sold out tayo. No? 2023, yun yung time na nag-resign ako sa hospital. So, nurse po ako, and nag-resign ako that time, and then pinasok ko yung home office. Sa command nila pastor na mag-home office. Noong una, hindi ganun kabilis. Pero si Lord na mismo yung gumawa ng way. Sabi ko nga, Lord, thank you for giving me this opportunity na makapasok sa door ng miracle. Thank you kasi parang yung nai-imagine ko habang nagpe-pray ako kanina, ang daming doors na pipiliin kong path sa buhay ko. Pero tuwing hahawakan ko yung door na hindi para sa akin, yung parang lumalayo yung pintuan na yon. Nai-imagine yung ganong scenario. Na parang, Lord, thank you kasi inilalayo mo sa akin yung mga pintuang hindi para sa akin. Thank you, Lord, kasi binigyan mo ako ng opportunity, Lord, na maging part ng home office. Thank you, Lord, kasi naging covenant billionaire ako. Naalala ko po kasi, noon pa man, I love the church. Mahal ko, gusto ko maging part talaga. Kaya nga naisip ko sabi ko, Lord, pagka nagkaroon ng sasakyan, siguro pag napunta ako ng US, mabibili ko si pastor ng sasakyan. Parang gano'n yung mindset ko noon. Siguro sahod ko ganito lang. Ay, thank you. Pero alam ko, Lord, pagka dumating ako siguro pag pumunta ako doon, mabibigay ko yung the best para sa Kanya. Pero alam niyo po, iba yung pinakita ng Lord. Na hindi lang ako, hindi yung pride ko. Alam niyo po, yung time na nagkaroon ng sasakyan si pastor, ilang months na preparation lang, nagkaisa ang lahat, and it happened. And then, the glory is not hindi sa isang tao. Ang glory lahat sa Lord. Amen? Gagawa si Lord ng milagro. Hindi para i-boost ang pride mo. Gagawa si Lord ng milagro sa buhay mo kasi He will make sure na makikita ng mga tao na siya ang Diyos ng buhay mo. Amen po ba? So, nung time po na yun, sabi ko, Lord, thank you kasi gumawa ka ng milagro. Pag nakikita ko yung mga partners ko, nung time na yun, sabi ko, Lord, hindi ito nakita ng mata ko. Hindi ko nakita to. Hindi ko nga nakita maghawak ako ng laptop. Hindi talaga. Pero sabi ko, Lord, kung gumawa ka ng milagro sa buhay ko, because of home office, alam ko kayang-kaya mo rin yung pag-aasawa.
Nakukuha niyo po ba yun? Yung bang, mga bagay na akala mo ang laki-laki para sa'yo, I tell you, ang dali lang niyan para sa Lord. Ang kailangan mo lang gawin, isurrender ang kailangan mong isurrender. At tanggapin ang bawat declaration sa buhay mo. Sabi ko nga yung mga ikakasal ngayon, di ba? Yung pinakabata. Tapos, at syempre, pinaka-adult. Kasi si Lord, nagmo-move siya. Napakatindi ng movement niya, di ba? So, pagka tinignan ko yung buong 2025, dineclare lang talaga sa akin ng Lord, no eye has seen, nor ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Sabi po sa 1 Corinthians 2:9, hindi pa naaarok ng isipan mo ang gagawin ng Lord sa buhay mo. Receive that. Amen? So, i-receive natin yon. So, ano pa? Saan na tayo? Your word today can bring you to God's manifestation. Amen po ba? So, ngayon po, sabi po sa pangatlong bagay, your words unlock the manifestation of God's power. Yan. Yung una, doorway to miracle. And itong pangatlo, your words unlock the manifestation of God's power. Pagka sinabi mong miracle, one-time miracle. Yung parang ganito, nagkukwento ka ng testimony mo pero 10 years ago. Ganito nang ginawa, pinagaling ako ni Lord. Pero pagka sinabi mong manifestation, natural na sa buhay mo. Every day, kitang-kita sa buhay mo ang manifestation and power ng Lord. Yung sinasabi ni Pastor na yung milagro makikita araw-araw sa buhay mo. Amen? So, hindi lang basta milagro ma-achieve mo. Kasi sa totoo lang, yung miracle na nangyari sa buhay mo, nung time na hindi ka nakakakilala sa Lord, naging daan lang para iparanas niya sa'yo yung grace niya. How loving He is, how great He is, how generous He is. Para makakilala ka. Pero may nakaprepare pa para sa'yo. Abundance. Amen? More will come in your life. Your words unlock the manifestation of God's power. Hindi ka lang pang one miracle. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang pang one miracle. More to come. Amen? So sa storya po ng Luke 17, meron po dong 10 lepers. Lahat pinagaling. Pero isa lang ang bumalik. Hindi lahat ng nakaranas ng milagro, naglingkod. Hindi lahat ng nakaranas ng milagro, nagpasalamat. Sana, bawat isa sa atin, pag may gumawa ng Lord na milagro sa buhay mo, marunong tayong magbigay ng glory sa Lord. Amen? We will serve the Lord all our life. Amen po ba? Okay, your words today can bring you to God's manifestation in your life. God's favor, yun yung mga taong nakapaligid sa'yo. Magugulat sila na yung buhay mo, sobrang blessed. Yung sinasabi nila na didikit sila ng didikit sa'yo. Tama ba? Yung didikit sila kasi nakikita nila, uy, si ano, ganito yung buhay niya. Ano bang meron doon? So, miracle upon miracle. Manifestation of God in our life. Ano pa? Sabi po sa Hebrews 11:1, but the time, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Alam niyo po, maaaring may magsabi na, grabe ang bilis, 2026. Ang bilis naman, agad-agad. Tama ba? Pero ang masusure ko lang po sa inyo, hindi ako natatakot apakan yung bagong part ng life ko, basta kasama ko si Lord. Tama? May mga nagtatanong sa akin, excited ka ba? Di ko minsan alam kung ano sasabihin ko eh. Pero every time na nakikita ko yung mga disciple ko na, ate, anong kulay, anong ganito, nagkakaroon na i-stir up yung excitement sa puso ko. Pero, alam niyo, parang hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung anong magaganap for 2026. Pero Lord, I believe na sa buong 2025, how He prepared my heart, how He prepared my mind, how He prepared my ministry
kung paano ngayon nag-walk din sila sa pagiging covenant millionaire. I know 2026 will never be the same. Hindi yung mga goal setting noon, alam mo yung mga goal setting noon na hindi naman nangyayari. Alam mo yon, yung mga goal setting na 5 lang yung na-checkan out of 50. Pero everything that happens from the past, alam ko, pinayaan ng Lord yun, inalaw ng Lord yun, just for us to surrender to Him at maranasan natin ngayon ang pinakamabilis. Amen po ba? Sa mga nakakarinig, baka naririndi ka na home office. Kung ang tingin mo ang home office, freelancing lang, nagkakamali ka. This is a supernatural work of God in our life. Sa dinami-dami, imagine mo from Mindanao to Luzon, ang dami-dami naman nating pwedeng makuha, pero nakuha natin tong vision na to. Kung tingin mo freelancing lang to, I tell you, the Lord is moving now supernaturally in every person, in every families now. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sakay na. Parang super fair yun, parang mali. Parang barko yun, di ba? Dapat lipad. Nag-isip ako. Okay, declaration shows your confidence. Being certain even when you do not see. Confidence comes from conviction. So yung anong meron ako sa buong 2025, meron ako conviction, ramdam na ramdam ko yung conviction na yun. A strong, unwavering belief in biblical truth that guides one's action rooted in Scripture. Kaya nagkakaroon ka ng conviction, kaya yung iba, di mo maintindihan bakit ganun yung pagsunod niya. Kasi may matinding conviction that comes from the Lord. Kaya naman, sa bawat isa sa atin, hingin natin yun sa Lord. The Lord, give me word, give me conviction, kasi kahit ano pang humarang sa akin, pagka sinabi mo, susunod ako. Sabi po dito, huwag mong sayangin ang breath of life mo in talking, curses, trash talking, empty talk, worthless words. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang puro issue. Problem solver ka. Tama? Yung words natin, gagamitin natin in every declaration for our life, for our family, for our church, for our community, for our country, at sa buong mundo. Amen po ba? So, when we declare, ito po yung gagawin natin. Number 1, guard your words. Mantayan mo. Ang hirap naman yung magde-declare ka ngayon, mamaya, curse ang lalabas sa bibig mo. Tama. When you declare, pangalawa, do not entertain unbelief or doubt. Yung kahit na, bisa kasi ganito, nag-declare ka, tapos may bubulong pa sa'yo. Tama, paano mangyayari yun? Di ba? Once you declare, huwag mong entertainin kung ano man yung unbelief and doubt na ibinabato sa'yo ng mundo. Tama. Minsan sa totoo lang, nagagaling din yun sa isip natin eh. Tama ba? Pero you make sure, once you declare, mas powerful ang word kaysa sa mga bagay na iniisip mo. Pwede kang sabi nga, ang mind nga daw ang playground ng enemy. Tama po ba? So, huwag kang makipaglaro. Just declare good things in your life. Pangatlo, align yourself with the Word of God. I-align mo yung buhay mo sa Word ni Lord. Number 4, be in agreement with God's promises. Dapat lagi kang in agreement. Huwag kang magdadoubt ano man ang mangyari. And then, number 5, receive by faith what God has already spoken. Spoken through our pastors or prophets. Receive by faith sa bawat declaration. Kasi ang dami-dami na nating naririnig na testimony. Na pag sinabi sa amin ni Pastor ganito, and maraming nangyayari sa buhay nila, huwag kang magpapahuli. Amen? Sabi po sa Ezekiel 37:4-6, ano man yung mga bagay na patay na sa buhay mo, maaaring pananampalataya, maaaring pamilya, nahihirapan kang buuin, na-restore ang family, pagmamahal. Today, ang sabi ng Ezekiel 37:4-6, then he said to me, prophesy to those bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to the bones. I will make breath enter you, and you will come to life.
I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Ano man yung mga bagay na wala ng pag-asa sa buhay mo, maaring career, maaring trabaho, today, ang Lord, kaya niyang buhayin ano man ang aspeto ng buhay mo na yan. Sabi po sa Job 22 verse 28, you will also declare a thing and it will be established for you. So light will shine on your way. Declare a thing, I tell you, at ang Lord ang mag-establish dan sa buhay mo. When we declare God's will, heaven establishes it. Imagine mo yung buong kalangitan. Habang nagsasalita ka at alam ng Lord na according yan sa will niya, ang heavens, ang angels in heavens, ang mag-establish at magbibigay kaganapan na yan. So declaration are powerful because God backs His word. Napaka powerful ito kasi salita niya yan. He will make sure na may mangyayari sa buhay mo. When you speak and declare what God already said in the scripture, your words carry power not because of you, but because God Himself fulfill His promises. Hindi niya gagawin yun para sa'yo lang. Gagawin niya yun kasi totoo siya sa bawat pangako niya sa buhay mo. Amen. You're not just speaking positive statements. You're agreeing with God's truth. And He stand behind His word to perform it. Hindi ikaw pa lang magpa-perform. You just have to declare. Tama? At si Lord ang bahala at magpa-perform ng mga bagay na kailangan mangyari sa buhay mo. Your declaration has power when it aligns with God's word. God makes His word come to pass. Sabi po sa Psalms, ulitin ko, 107 verse 2. Let the redeemed of the Lord tell their story. Taas ang kamay ang lahat ng iniligtas ng Panginoon. At ang sabi ng Lord, let the redeemed of the Lord tell their story. The Lord will make stories in your life. Let us prepare for 2026. Madaming gagawin ng Lord sa buhay natin ng 2026. At isa ka doon. Sabihin mo sa katabi mo, isa ka doon. And declare this, 1 Corinthians 2:9. However, it is written, what no eye has seen, nor ear has heard, nor the heart man imagined, what God has prepared for those who love Him. Sabi po sa John 1 verse 14, after we declare, the Word became flesh and made His dwelling among us. Our words will manifest in our life. Pwede po bang tumayo tayong lahat. And let us declare this, bawat isa sa atin. Kanina meron kang declaration na nakalagay dyan sa notebook mo. Today, sabay-sabay mo natin i-declare tong nasa screen natin. Nakikita niyo po ba yun? Okay. Ready na po ba? Taas ang kamay ang lahat ng ready na mag-declare? Okay. I-ready mo yung boses mo, yung lungs mo, di ba? Habang nakakahinga ka, itodo mo. We will declare good things in our life. At papalayasin natin ang enemy, ang curses na gawa ng enemy in our life. And today, let's declare. 1, 2, 3, go! In the name of Jesus, I declare, I am set free from every chain of sin, sickness, depression, anxiety, addiction, oppression, lies, debt, lust, hopelessness, and poverty. Every stronghold over my life is broken. Every burden lifted and every lie of the enemy exposed. I declare that I am a child of God, chosen, loved, and forgiven. I am blessed, favored, and covered by the blood of Jesus. I walk in freedom, joy, and peace. My hands are skillful. My work prosper.
divine favor, financial provision, and supernatural breakthrough. I am victorious. I am free. I am blessed. I am a child of God. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Let's worship the Lord. Lord, thank you, Lord, for the open doors. Lord, thank you, Lord, for this opportunity to worship you. Lord, we make sure, Lord, ang buhay namin will never be the same, Father. Lord, 2025, maraming salamat. Thank you for 2025. Thank you for the life. Lord, for 2026, Lord, we are now ready. Use our life to be a blessing to many people, Father. Like never Use us, Father. Your presence is an open door to come now, Lord, like never before. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Your breakthrough will come. Yes, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Lord, we know. Yes, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Yes, I know. Yes, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Lord, we want you, God. We want you. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Father, maraming salamat sa gabi ito. Thank you, Lord, for this opportunity, Lord, to experience your miracle, Father. Today, by the power of the Holy Spirit, Father, the gifts of the miracle that comes from the Holy Spirit be upon us, God. The Lord, ang Holy Spirit, ay kasama namin since then na nireceive ka namin in our life. Lord, today, Holy Spirit, move in our life. Make miracles in our life, Lord. But Lord, by the power of the name of Jesus, every sickness be healed in Jesus' name. Every depression, anxiety, be healed in Jesus' name. Every hopelessness in life, Lord, Ikaw magbigay ng buhay, Lord, in our life, God. Lord, give life in Jesus' name, Father. Lord, sa bawat isa na naririto ngayon, Lord, you know us well. Alam na alam mo, Panginoon, ng every situation. Lord, today, Panginoon, ano man yung kailangan mabuhay in our life, Father, today, in the name of Jesus, Father, Lord, you will restore us.
Lord, you will redeem us. You will renew us, Father. At Lord, yung buhay namin, Panginoon, will be a blessing to many, Father. Let the redeemed tell their story. Thank you so much, Lord. We praise you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Yung heart ko, desperate. Grabe ako mag-pray sa Lord. Yung desperado talaga kasi gustong-gusto ko ng panibagong life. Diba? Nasa church na ako actually. Since 2013, nasa Reigning Light na ako. Pero alam mo ba, hindi porke nasa church ka, hindi ka na ni Lord, bibigyan ng Lord ng life na bago. So last year, nagpray ako sa Lord, Lord, gusto ko ng panibagong taon. Gusto ko sa 2025, iba na yung life ko. And alam nyo ba, God is faithful. Talagang, yung prayer ko, yung sinasabi ni ate na declaration, nag-declare lang ako ng nag-declare sa life ko that year, December. Kasi nga, gusto ko sa 2025, talagang nare-receive ko na yung promise ng Lord na yon. And I know kasi na si Lord, kaya niyang gawing posible yung mga imposible. Sabi niya sa Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. And alam niyo ba, this year, grabe yung breakthrough na pinaranas ng Lord sa amin. Financially, pumasok yung January, baon ako sa utang. Ang dami kong utang, mga loan dito, loan dyan, kaskas dito, kaskas dyan. Pero, yun yung prayer ko kasi ilang taon ko siyang hindi nauubos. Pero alam mo ba, bago matapos tong year na to, ubos na siya. Inubos na ni Lord. I am proud and honored. Sabihin ko talaga, I am debt-free this year. And kung ikaw na-experience mo yun, kayang ubusin din ni Lord dyan sa life mo. And yung family ko, grabe din yung breakthrough na pinaranas ng Lord. Nag-start na kami ng family life group. Yung mga, andito na yung papa ko, yung mama ko, yung mga kapatid ko. Yung mga kapatid ko, nakikita ko, nag-serve sa mga tao, nag-cell group na rin sila, nag-share sa mga tao. And kung sino yung nandito kahapon, ayan yung bunso naming kapatid, nag-share na din. And grabe, dati hindi ko, tunay nga yung sinabi ng word na hindi mo pa naisip yung kayang gawin ni Lord sa life mo. Kaya kung meron yung situation mo ngayon, desperate ka din, gusto mo ng bagong life, kayang-kaya ni Lord gawin yun sa'yo. And sabi lang dito sa verse, I forgot the verse, my share is wonderful and my inheritance is very beautiful. Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka pala. Kaya alam mo ba, excited ako sa mga first-timer na naririto ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, meron bang first-timer dyan? Pwedeng pakitaas ang kamay ng mga first-timer? Meron ba? Taas ang kamay. And I know, excited kami kasi yung life na na-experience namin, si Maris kanina, grabe yung transformation ng life niya. Kayang-kaya rin yung gawin ni Lord sa'yo. Pwede ba sa mga first-timer, pwede bang invite namin kayo dito sa harapan? Palakpakan naman natin, grabe. Sige po, dito po tayo sa gitna. And family, alam nyo ba, mag-ask ka lang talaga sa Lord. Ibibigay niya sa'yo. Basta ready yung heart mo, sinurrender mo yung life mo, yung heart mo sa Kanya, ibibigay niya. Hello! Welcome sa inyo! And I know na, alam nyo ba, na hindi aksidente na naririto ka. Yung mga nag-invite sa inyo, mahal na mahal ka, naniniwala ka? Kasi si Lord, yung pinaka-the best na regalo na matatanggap mo ngayong Pasko. Di ba? Si Lord, si Jesus Christ. And ako dati din, nag-first time ako, 2013. At naiya din ako lumapit sa unahan. Pero kitang-kita ni Lord, imagine mo si Lord nakangiti sa'yo. Diba? Proud na, kasi parang Lord, mahal kita. Yun yung paglapit mo sa anahan. And yung mga na-experience namin, hindi yun namin may experience kung wala kaming relationship sa Lord.
Talagang, alam mo ba, ang Reigning Light, ang purpose niya, life transformation. Hindi lang tayo, kundi yung buong family natin, ang gusto ng Lord, mabago. Yeah? At ang Reigning Light, we are more than willing na tulungan kayo para mangyari yung life na yon para sa inyo. So ito, sabi ni Maris kanina, simula nung nag-first time siya sa Reigning Light, dun na nag-start yung great things sa life niya. And I know na itong oras na to, dito mag-start yung great things sa life nyo. Pero sabi dito sa Ephesians 2:8, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God." Alam mo ba, lahat ng tao makasalanan. Pero alam mo ba, meron lang isang grabe magmahal sa atin, at si Jesus Christ yun. And ang gusto ng Lord, magkaroon ng relationship sa'yo. At sa bawat isa sa atin. Pero bago yon yung kasi dati tayo yung destination natin pangit, makasalanan tayo. Pero once na tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi mo may imagine yung kayang gawin ni Lord sa life mo. Willing ka bang tanggap? Alam mo ba ang regalo na yon? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ, yung mga, pagka tinanggap natin siya, yung mga kasalanan natin, wala na yon. And doon na magi-start yung blessing na hindi mo kayang i-imagine. Pwede bang, ikaw tinatanggap niyo ba si Jesus Christ as your Lord and Savior? Kaya tinatanggap niyo ba? Okay, so pwede bang sabayan niyo ako sa prayer? Tungo tayo at sumabay tayo sa prayer. Lord, maraming salamat po. Naniniwala ko na ako'y makasalanan. And Jesus, naniniwala ko na ako'y pinatawad mo na. And sinusurrender ko yung life ko sa'yo. Lord, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Salamat, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. Pag-pray natin sila, family. Lord, maraming salamat po sa oras na to. Thank you sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Lord, dalangin ko na gamitin mo ang buhay ng bawat isa to help them, Lord, para, Lord, yung destiny, Lord, na para sa kanila, Lord, ay mangyari, Lord, sa buhay nila. Lord, I declare family salvation, restoration, Lord God. Lord, yung life nila ay magiging successful dahil, Lord, mahal mo sila at mga anak mo sila. Salamat, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. And alam niyo ba, ngayon, meron dalawang nangyari sa inyo. Una doon yung pinatawad ni Lord yung mga kasalanan mo. And alam mo ba, ang kailangan natin gawin, si Jesus Christ, laging dapat nasa puso natin. Si Jesus Christ yung nasa heart natin. Kasi di ba kung ano yung nasa puso mo, yun yung susundin mo. So yun yung surrendered life sa Lord, yung heart mo. Kumbaga, si Lord na magiging driver ng life mo. And pangalawa doon, nagkaroon ka ng dalawang family. Di ba? Una, meron kang biological family. Yun yung mga kasama mo sa bahay, nanay, tatay mo, mga kapatid mo. And ngayon, meron ka ng spiritual family. So meron ka ng pangalawang magulang. At mga kapatid, pwede bang tumingin ka sa likod? Ayan yung spiritual family. Yun lang, welcome natin sila.